videos that will help you become a better person and live a fantastic life. Again, our one big powerful message today is this: you have a mission. Pag i-high five ang 5 tao sa paligid mo, sabihin mo, you have a mission. You have a mission. May mission ka. Meron na akong papanood sa inyong video. Pakinggan natin yung video. Panoorin nyo mabuti yung video na to. Very inspiring yung video na to. So, nice kung huwag yung palagpasin. Hindi kayo. Yung mga tumawalag, mga k-drama niya, kuyatos. Diba? Ang dami na, ang simple lang, sa iba't ibang bansa, iba-iba yung kapag may shooting incident, tapos, diba, iba-ibang eksena. Sa Pilipinas, alam niyo ba ganito yun? Walang Pilipinas eh. Siyempre, di tayo papatalo, di ba? Inuwi tayo. Sa Pilipinas, kapag nabaril ang bida, alam niyo kung anong nangyayari? Anong ginagawa? Tanong niyo kung ano? So, nabaril yan. Magsasalita pa yan. Kasi kung mga 10 minutes, kung pipigay na hulong kabilin, sa haba-haba ng linya niya, tapos maya-maya mamamatay na. Alam niyo, sabi ko, pag sana hindi na siya pinagsalita, tinakbo na sa ospital, tuloy pa yun. Diba? Eh wala nagsalita. Duguan na dito, nakapagsalita pa. Kung sinabi niya, ano pang isa? Nung nagsasalita siya, hindi man lang niya siya, dalhin mo ko sa ospital. Bakit yung ano kasi napigla, hindi niya naalala. So dapat siya, sinabi rin niya, di ba? Pero ito pag isa sa mga eksena ng mga Pinoy paglabarin, kahit ang dami ng tama, buhay pa rin. Si Cargo yun. Alright! Yung susunod natin pag-uusapan, yung bida natin, si Moses, yung hero sa kwento, namatay. Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi siya si Cargo. So namatay si Moses. Pagpatuloy natin yung kwento ni Moses, mababasa natin dyan kung paano namatay si Moses. So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab, just as the Lord had said. Pansinin nyo mabuti yung babasahin natin ha. Right. The Lord buried him in a valley near Beth-peor in Moab. But to this day, no one knows the exact place. Moses was 120 years old when he died. Yet his eyesight was clear, and he was as strong as ever. The people of Israel mourned for Moses on the plains of Moab for 30 days until the customary period of mourning was over. Ano ang napansin nyo? May napansin ba kayo sa binasa natin? May napansin kayo? Moses was still healthy. Healthy? Namatay? Sino mga healthy dito? Pansin ka, si Moses, healthy pa? Namatay. Ano sabi dyan sa verse 7? Moses was strong as ever. So bakit namatay si Moses? Tanong niyo ako, bakit? Namatay si Moses not because of sickness. Alam niyo kung bakit? Ito yun, namatay siya dahil Moses completed his mission. Moses died when he completed his mission. Pansin niyo, yan lagi ang sinasabi natin. Ay, ang bata naman niyang nawala sa mundo. Baka tapos na yung mission niya. Sino naman matapos yung mission niya? Kayo matintay sa Moses died when he completed his mission. Here's the truth. Ito yung katotohanan na pakinggan niyo mabuti ito, huwag niyong palagpasin ito. God never designed life to be a vacation, but a vocation. Ang mahirap sa atin, pinapalitan natin yung mga letters. Akala natin ang buhay dapat bakasyon. Ibig sabihin, relax lang. Walang problema. Abura-burakay lang. Patunda-tundaligan lang. Relax lang, bakasyon eh. Pero ang buhay, hindi bakasyon.
bakasyon. Bukasyon. It's a vocation. God designed life to be a missionary expedition. A quest. A calling. Yan ang buhay. Kaya na-frustrate ka kapag may problema ka kasi ang akala mo sa buhay, bakasyon. Ngayon, babasagin ko na yan. Ang buhay, hindi bakasyon. Bukasyon. My dear Feast the Woman family, listen to this. Stop pursuing happiness. Mahal ko siya, happy ako sa kanya. Stop pursuing happiness. Start pursuing fulfillment. Nasa kanan kamay, kapikilan nasa kanan, sabihin mo sa kanya, stop pursuing happiness. Nasa kanan kamay, kapikilan niya sa kaliwa, start pursuing fulfillment. Happiness is overrated. Alam niyo, it's fulfillment that will make you truly human. Sabi nila, ay, kasi kapag hindi ako masaya, hindi ako tao. Talaga ba? Happiness ba? It's not happiness. It's fulfillment. Sabi ni paring Mark Twain, close kami niyan, pero hindi niya alam na close kami. Sabi niya, the two most important days in your life, ito yung two most important days sa buhay natin, are the day you were born and the day you find out why you were born. Yun yung dalawang pinaka-importante sa buhay natin. Do you know why you were born? Alam mo ba kung bakit ka pinanganak? Sabi niya sa kanta, that I was born for you. And that you were born for me. Wow, di kayo na, di ba? You were born for each other. Di kayo na mag-pregnant. Sabi nung single na kita. Pero bakit nga ba tayo pinanganak? Natanong mo na ba yun? Bakit nga ba ako pinanganak? Bakit ako pinanganak na tao? Hindi ipis. Alam mo, pag ipis ka, ang hirap ng buhay mo ng takbo. Hindi mo nakakita ka, may phobia ka na sa chinelas. Pero kung kayo ang ipis ay ipis ka lang sa kalam. Alam niyo kung bakit? Ito yung mga mister, takot sa asawa. Yung asawa nilang babae, takot sa ipis. Ipis na lang sa kalam. Nawang tanong, bakit ba ako pinanganak? Ito may katabi mo, bakit ba pinanganak yan? Diba? Hindi ka ba nagkataka? Meron tayong dalawang burning questions. Sa gusto kong mag-reflect kayo, ask yourself these questions. Okay? 2 questions natin. Una, what is my mission? Tanongin nyo, ano ba yung mission ko? Bakit ba ako pinanganak? I hope and pray you know your mission. Kung hindi pa, it's okay, just discover it every day. Pangalawa, how am I fulfilling my mission every day? So, ano yung mission ko? Pangalawa, paano ko pa siya ginagawa fulfilling yung mission ko? Alam niyo, each person will have different answers. Iba-iba po tayo ng sagot. Hindi po pare-pareho. Kaya, huwag kayong kumopya. Diyan tayo. Anong mission niya? Mission ko ba ito? Ay, pareho na rin kami. Yun na rin ang mission ko. Happy face. Iba-iba tayo ng sagot. Alam niyo yung asawa ko, iba ang sagot niya sa sagot ko. Ang mission ng asawa ko, sabi niya, divine purpose daw niya ay ipagluto ako ng masasarap na pagkain. Joke lang. Akin lang nagaling yun. Pero kidding aside, ang purpose daw niya, divine purpose niya, ay maging blessing sa lahat ng mga nakakasalubong niya. Mapatao man yan at sa hayop. Lalo na sa aso. Ay, mahilig kasi sa aso yan. So, yun yung divine purpose niya. Sa kanya yun. Sa akin naman iba. Ang God mission ko is to build my family, to build a loving family that serves the Lord. Ayan sa mission ko. Another is this, communicate God's love through writing and speaking. My mission also is to help people, as in people, lalo na ordinary people, raise their bars. Ano yung bars? Boldness, ability, responsibility, zeal. That's my mission. My mission, another mission is this, to give up or to give available and affordable learning sessions of everyone. That's my mission. Ano ba?
My mission is also teach families financial education. So that's my mission. Fulfilling this week, alam niyo kung bakit? Yung mga yung nagawa ko. Nakapag-date kami ni Mrs. ko, nag-overnight kami sa isang place. Kaming dalawa lang. Walang aso. Masaya ka. Walang aso maingay. Nakapagbigay ako ng webinar. Yung mga nakaten, may mga nakaten ng webinar dito. 99 pesos lang po yung webinar mo. Ano pa? Meron pa akong mga nakausap, 2 families. I taught them financial education. So very fulfilling itong week na to. Sa inyo, I believe, kita rin yung sagot ninyo. Iba-iba yung mission ninyo. So let these questions guide you. Tsaka pala, alam niyo ba na Deuteronomy nagtapos with one heartbreak after the other? Yung tipong natapos ang book of Deuteronomy ng malungkot na pangyayari, tapos may malungkot ulit na pangyayari. Ano yun? Una, namatay si Moses. Okay? Bago nakapasok sa Promised Land. Na yung Promised Land namatay pa siya. Nakakalungkot. Very sad. Yung pangalawa, ito. Somewhere in the middle of Deuteronomy book, sa gitna ng Deuteronomy book, sa may Deuteronomy chapter 18, verse 15, sabi dyan, the Lord your God will raise up for you a prophet like me. From among your fellow Israelites, you must listen to him. Sabi ni Brother Lawrence kanina, ang successor ni Moses ay si Joshua. So, ito na. By the end ng book of Deuteronomy, ang taas ng expectations, ng pag-asa na si Joshua, yung tinutukoy na prophet like me. Nasusundan nyo? Lahat ng Israelites, gano'n, si Joshua na yan. Kinikilig ako si Joshua Mga nakarelate. Si Joshua yan. So siya na ang susunod ng prophet. Siya na yung tinutukoy dito ng prophet who is like Moses. Dahil ang sabi, basahin natin basahin natin sa Deuteronomy chapter 34 verse 10, sabi siya, now Joshua, son of Nun, was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands on him. So the people of Israel obeyed him, doing just as the Lord had commanded Moses. So far, so good, di ba? The future is bright, guys. Joshua, parang siya na yung susunod. Siya na yung susunod ng presidente. Yung gano'n ba? Ang lakas ng putod ko, si Joshua na talaga yan, sabi ng iba. Pero, sabihin nyo, pero! By the way, bago ko sabihin yun, yung pero na yun, practice muna tayo. Kunwari nagulat. Tingnan nyo, excited kayo. Ang sasabihin nyo, hindi yun, gano'n. Ang sasabihin nyo, what? Okay? Practice, 1, 2, 3, go! Okay, ito na. The next verse squashes all the hopes when the author of Deuteronomy, ang sabi niya, ready na kayo? Ito na, sabi niya, there has never been another prophet in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face. Wow, nag-practice kayo mabuti, sabay-sabay. Walang sumunod. Talaga ba, Brother Mars? Wala. Opo. Hindi si Joshua yung na-prophesy na prophet like Moses. Hindi pa si Joshua yung hindi. But Joshua was the successor. But the prophet na tinutukoy dyan, it was not Joshua. So, Brother Mars, sino? So, yung mga readers, nabitin, sino? Ayaw pa natin ng mga nabibitin, di ba? Kaya nga alam niyo kung bakit nagpupuyat ng tao sa K-drama? Kasi yung episode 1 nabitin siya. So episode 2 na, nabitin ulit. Hanggang natapos na niya. Nabitin siya sa buong season. Tapos, nabitin siya sa buong storya, nanood ulit. Diba? Kasi yung mga readers dyan nabitin, teka, sino yung tinutukoy na susunod ng prophet na tulad ni Moses? So yung malaman kung sino? Ulitin niyo muna ko. May invite everyone to please stand. Ako sabihin.
Sino nga ba yung tinutukoy na prophet like Moses na susunod kay Moses? Alam niyo, as Jesus followers, we believe na tinutukoy ko, it was Jesus. The Torah. Alam niyo yung Torah, di ba? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, lahat na yan, pinag-usapan na natin, di ba? Yung buong Torah, lahat ng tinutukoy nila doon, si Jesus. So si Jesus ang tinutukoy, not just a prophet, but God Himself through him. And because of Jesus, ano ulit yung kwento kanina, si Moses hindi nakapasok sa promised land, di ba? But listen to this, here's the catch. Sa K-drama, may tayo sa catch, di ba? Yung may twist. Ito na yung twist natin. But because of Jesus, Moses finally entered the promised land. Talaga ba, Brother Mars? Bakit mo nasabi? Sure ka ba na nakapasok sa promised land si Moses? Nandun ka ba? You see, centuries after the Deuteronomy book, makikita uli natin, mababasa uli natin ang pangalan ni Moses. Saan natin mababasa? The name of Moses reappears in the Bible. Saan? Sabi niyo kung saan? In one of the most mysterious events sa buhay ni Jesus. Alam ko, pamilyar kayo dito, pero basahin natin. As the men watched, Jesus' appearance was transformed so that his face shone like the sun and his clothes became as white as light. Suddenly, Moses, sabihin niyo Moses. Suddenly, Moses and Elijah appeared and began talking with Jesus. Familiar kayo dito? It's the story of Transfiguration. Saan naganap ang story of Transfiguration ng bundok? Mount Tabor. And you see, Mount Tabor is part of the promise land. Hindi ko natin. Namatay si Moses, did not enter promised land. But because of Jesus, nakapunto siya sa promised land on that story, Mount Tabor. Because Mount Tabor is part of the promised land. Moses needed Jesus. Moses needed Jesus para makapasok sa promised land. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Akala nyo, sad ending, tapos na, ay si Moses nakakalungkot, hindi nakapasok sa promised land. But I listen to this, kasi I'm speaking straight to your heart. But because of Jesus, nakapasok siya sa promised land. Kahit na ang ending ng Deuteronomy ay masakit, heartbreaking, kumbaga, parang tapos na, parang sad ending na, but because of Jesus, it was not really the end. It was not a period. It was just a comma. Nice, kung ibigay itong mensahe ito sa inyo. Makinig kayo mabuti. Huwag niyo palagpasin ito. Please, bagutin niyo ito. What you think is a period is only a comma. What you think is the end is not the end. Ay, maniwala kayo sa akin. You will have many commas in your life na iisipin mo, wala na. Gusto na, wala na pag-asa. Period na. But it's never over unless God says it's over. And while Jesus is in your life, it's never over. Can I share something? Kahapon po ay may ginanap tayong Jesus Encounter for the future servants, for the servants ng Eastern Lugar. And before that,
night before, my wife was crying. And then pagdating ng umaga, she was still crying. And then, nandito na kami, kaya ko baka some of you, nakita niyo, umiiyak po. Alam niyo kung bakit siya umiiyak? Alam niyo kung bakit? Sa marites, hindi talaga tayo. Pero kwento ko sa iyo. Kasi naalala niya na parang, most of you know this, we've been praying to conceive a child for 4 years. But still, wala pa rin. Naalala niya ulit na, hindi naman tayo. Sister naman tayo. Ginawa naman natin ang kailangan natin gawin. Ininom naman natin yung kailangan natin gawin. Pero bakit yun? Yung iba nga, ayaw nila natin ang lahat. Yung pito pa yung ano. Tayo, gusto natin. Ba't gano'n si Lord? And then habang sinasabi niya yun, ngayon lang ako, wala akong sinabi. Nag-ring lang siya dito, yakap ko lang. And then alala ko yung sinabi ng mentor. Kasi ganun din yung sinabi ng bakit gano'n? Serve naman doon. Pero sabi ng mentor ko sa akin, may tinuturo sa iyo. Meron siyang tinuturo sa iyo. Sabi ko doon, grabe naman yung proseso ng pagtuturo niya. Pero sabi ng mentor ko, do not worry. It will be worth it. Alam niyo, ang sarap ibalita sa akin sa inyo. Nabuntis na yung asawa. Pero hindi. Sarap ibalita niyo. Nabuntis na yung asawa. Pero hindi. But listen to this. I hold on doon sa sinabi ng mentor that God is teaching you something. It will be worth it. Bakit ko pinito yun? Sa inyo, most of you can relate. You still have your own prayers not answered. Na parang akala mo, wala na, wala nang pag-asa, period na. But I want you to know that God is teaching you something and it will be worth it. Yung sakit mo, akala mo, period na yan, tapos na. Yung problema mo, akala mo, wala nang pag-asa, period na, tapos na. Yung paghihirap na nararanasan mo, akala mo, period na, tapos na. Yung pangit na na-experience mo dati, akala mo, period na, akala mo, tapos na. Yung past experience mo sa ex mo, akala mo, period na, tapos na, over na, hindi ka na makakahanap ng iba. Yung pagbagsak mo, akala mo, tapos na, period na. Yung nalulog ka sa masamang bisyo, akala mo, period na, tapos na. Yung hindi mo wala ka ng pag-asa, yung bumagsak yung negosyo mo, akala mo, tapos na, period na. Listen to this, and your peace na buwan namin. Ano ito? Patuloy. All of those things, akala mo, period na, akala mo, tapos na, are all kamas. Hindi pa talaga tapos because Jesus is with you. Hindi pa talaga tapos kung may pinagdadaanan ka ngayon. Why? Because Jesus is with you. He will have the last say. And believe me, listen to this. Jesus will have the last say. And it will be the best. It is. At nararamdaman mo yung kausap ko, and please speak to your heart and keep a period yan. Tama lang yan. Because Jesus will have the last say. God will turn your heart breaking. Hallelujah. You will be in your promised land. You will be in your promised land. And you need Jesus for you to go there. Because there will be struggles. There will be challenges as you achieve, as you go to your promised land. Allow Jesus to give you strength and
hope like Moses. We need Jesus para makapunta tayo sa ating promised land. Mahal na mahal. He loves you so much. Ang dapat my dear Mr. Lugan family, as we come into worship today, know that Jesus wants to bring you in the promised land. Gusto kanyang dalhin sa promised land mo, tulad ni Moses, tulad ni Elijah, yung mga apostles, and all the disciples of this kingdom have set this down. Surrender your life and commit His great mission for your life. We will worship God today. We will worship Jesus today, believing that we will achieve and go to our own promise. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.